hindi mo panonoorin to. Bakit? Kasi hindi ka mahilig sa structural engineering. Pero kung nandito ka pa rin, malamang sa malamang, interested ka. So, umpisa na natin ano. Ang topic natin ngayon is about connections. Okay, so pag-aaralan natin yung types of connections we use in structural engineering, especially dito sa structural analysis ano. So, there are 3 types listed dun sa book na ginagamit natin ano. Pero yung pangatlo is not that much used in today's construction, so hindi natin ganong pag-uusapan yun. We are just gonna state what it is, pero hindi natin pag-uusapan kung specifically yung type of connection na yun. So magpo-focus tayo dun sa dalawa which are lagi natin ginagamit. So una is rigid connection. Okay, underline natin para mas kita. Okay, rigid connection. So ano bang ginagawa ng rigid connection? Okay, so when we say connection, syempre connection yan, ibig sabihin pinagdudugtong-dugtong mo yung mga members ano. So it prevents translation sa rotation. So rigid nga siya, di ba? Talagang hindi gumagalaw yan. Okay, so bago tayo dumiretso dun sa ibang bagay about sa rigid, pag-usapan muna natin ano yung translation. So tingnan nyo mabuti muna itong sa right side. Okay, so translation is defined to either be a point or a part of a structure. Okay, so point to and a part of a structure. So if it is a point, translation means ang ibig sabihin ng translation is yung paggalaw ng isang point of your structure to another location. So kung ano yung ginalaw mo doon, yun yung tinatawag natin translation. So without rotation yan ano. So dahil point nga ito, wala ka namang aasahan na rotation sa isang point. Okay, so it just moves from one place to another. Okay, may either be from here to there, okay, slanting or horizontal to the positive side. Okay, so yan, translation ang tawag dyan. So it may either be a point on your structure that moves from one place to another. And then itong pangalawa naman is yung it may either be a part of your structure as well. So for example ito, so imagine niyo na lang beam yan or column ano. So without rotation, kung paano yung member mo nag-move, ganun pa rin siya. So hindi siya iikot. Okay, walang rotation na ganyan no. Hindi iikot yan, hindi pag nag-move siya dito from original position, ganun pa rin siya. Okay, nagkaroon lang siya ng panibagong location. So nagkaroon ng distance from original location, pero hindi iikot yung member mo. So yun yung translation. So yung rigid joint natin or rigid connection, it prevents, okay, translation ng member ends na connected sa kanya. So for example itong drawing natin so column to, column and a beam. So connected yung member ends nila doon sa rigid connection natin. So ang ginagawa ng rigid connection is piniprevent niya gumalaw itong member ends natin and mag-rotate. So hindi yan basta-basta mag-rotate. So it prevents rotation as well. Okay, so other things about rigid connection is that it maintains the angles under loading. So kahit na i-loadan mo pa yan, okay, kahit na ilagay mo na yung loading, so yung mga expected ano mo dyan na dadalhin ni structure, ma-maintain mo pa rin ito. Hindi gagalaw yan. So expected mo na hindi gagalaw yung members mo kahit na maglagay ka na mabibigat na loadings dyan. Okay, so tulad nga sabi natin, rigid, hindi gagalaw yan. Okay. Tapos meron pang dapat akong sabihin dito. Okay, translation of the members connected. Okay, so if these members cannot translate dahil connected sila kay rigid connection or cannot rotate, but if they must translate together, okay, if they must translate together, halimbawa gagalaw yung structure mo buo,
Halimbawa, yung structure mo na-detach tapos hinilipat mo ng ibang location. So, kung magta-translate sila o gagalaw, okay, ma-maintain niya yung angle. Okay, katulad nga sinabi natin kanina, yung angles mo dito, 90 degrees, ganun pa rin yan kahit na gumalaw siya, gumalaw siya tapos yung translation ng members na yan, pare-parehas, so hindi sila gagalaw. Okay, pwedeng gumalaw ng buo, pero hindi pa rin gagalaw yung mga members na yan. So, turing mo silang iisa pag connected sila ng rigid joints. Okay, so dahil hindi nga yan gumagalaw, hindi rin umiikot, so this type of connection is good for transmitting forces and moments. Okay, so yan. So yun ang tandaan nyo lagi, kung hindi nag-aalaw ng rotation, hindi nag-aalaw ng movement. Okay, so hindi nag-aalaw ng rotation sa translation yung rigid. So pwede siyang magdala ng forces and moments. So bakit mo naman gagamitin yung structure na yun for bending kung hindi naman, kung nag-aalaw siya ng rotation? Halimbawa may joint ka dyan, tapos pwedeng umikot yan. Okay? Pwedeng umikot yan. Hindi na pwede itong structure mo for bending. Okay, kasi pag nagkaroon ng bending yan, iikot yan. Diba? Iikot siya. Pero hindi. Dahil rigid nga tayo, hindi iikot yan. So, pwede magdala ng bending yan or moment and forces. Okay, so forces kasi, kahit na-applyan mo ng load dyan, sideways, okay, inaasahan mo na hindi basta-basta gagalaw yan, hindi basta-basta gagalaw itong members mo dyan, member ends mo, so mag-stay sila sa isang location. Okay, so yun lang po rigid. We are going to talk about the next type of connection. Okay, so continue na tayo, So yung second type natin is hinge. Okay. Hinge. Familiar, di ba? So dito naman si hinge prevents only translation, okay? So translation lang. So inaalaw niya yung rotation. Okay, so yung pag-ikot inaalaw niya, and then yung paggalaw from point to point ng member ends is pine-prevent niya. Okay, so yun pala, bago pa tayo magpatuloy sa hinge pala, may nakalimutan akong banggitin sa rigid. Okay, so look at this on the right side, yung drawing natin. So pagdating pala sa line diagram, so yung representation lang ni rigid is basta point lang. Okay, so tuldok. Okay, so katulad nga nito. Okay, so yun yung joint. So meron tayong line diagram ng structural frame dyan. For example, drawing nito dito. So beam, saka column. So ito, basta itong connection mo dito, pag ganyan ang nakalagay sa sa line diagram, automatic rigid yan. Okay, so rigid yan. Okay, so unlike dito sa sa hinge. So babalik tayo sa hinge. Small circle naman tayo dyan sa hinge. Okay, so may example tayo dyan, makikita nyo connection nyo ng trusses. Okay, so connection ng truss. So itong mga members niya itong mga itong apat. Okay, so connected. So katulad ng sinabi ko kanina, dun sa rigid, kahit na applyan mo ng load yung structure tapos nag-move, so yung member ends, they are still together, so they still have the same translation. So kung nag-move yung isa, mag-move silang lahat. So parehas lang din naman dito sa hinge. Okay, ang pinagkaiba lang dun sa sa rigid is kahit yung mga angles niya is na-maintain mo. So pag nag-move yan sa ibang point, yung structure, kung na-move mo, yung angles mo is still gonna be the same. Okay? Pero dito sa hinge kasi,
inaalam mo yung rotation. So, after application of load or movements nung structure mo, it can move. Halimbawa, nag-rotate tong isang member mo. Okay, so these angles can change, okay? So, yung pre-prevent lang niya is translation. So, it is just capable to transmit forces, okay? So, forces lang. Forces lang ang kaya niya. Kaya kung mapapansin nyo dun sa mga analysis natin ng thrust sa pag-aaral natin ng college, okay? The structural engineering nga is almost forces ng lahat ng ino-consider nating loads dito. Okay, so it cannot transmit moments between connected members. Okay, so hindi kaya tong moment kasi nga nag-allow siya ng rotation. Hindi pwede yan. Okay? Pero okay, sa actual ba wala talaga yan? Diba sino man nakasubok sa inyo dyan ng gumamit ng STAAD, okay, for analysis. Makikita mo doon yung members natin. Yung members, especially sa web, meron pa rin bending. Okay, so actually meron pa nga doon napipili ka na kung double bending ba or single bending lang. Kung single ganyan, pag double, gano'n, di ba? So, actually meron pa rin. Okay, pero ang trusses, madalas, ang moment niyan, maliit lang. Okay? So, yung assumption na hinge connection, which is yun ang practice na ginagawa natin, is very satisfactory. Okay? So, very satisfactory yan sa pagdating sa design ng analysis. Hinge connection pagdating sa trusses. Okay? So, meron lang tayong note dito sa ibaba, na kailangan nating basahin. So, there are no perfectly rigid or flexible in actual. So, sa actual talaga. So, itong pinag-usapan kasi natin to is in theory, So, we talk about perfectly rigid and hinge connection. So, yung flexible dyan is hinge yan. Okay, so, there are no perfect those type of connections. There are no perfect connections that are like that. Okay? So, sa actual, walang ganun na perfect. Pero, yung mga members natin, especially sa trusses, they are designed to be to be suited onto that assumption. Okay? So, there are no perfect rigid sa flexible. Pero, isang example nito is yung trusses nga natin. So, ang trusses natin is ginawa talagang concurrent forces. Okay, so connected onto one point. So, yung anong tawag dito? Center of gravity nila meets at one point. Okay, so sinadya yun para hindi magkaroon ng eccentricity. Okay, hindi magkaroon ng eccentricity to prevent bending. Okay. So, parang sinasadya mo nang gawin yung structure mo na ganun para ma-fit din natin yung ina-assume natin sa analysis saka sa design. Okay, pero sabi ko nga, meron talaga yan, meron pa rin to. Pero, maliit na lang. Maliit lang. So, hinge connection, assumption mo, will be satisfactory. It will yield satisfactory result. Okay, so, yun lang. Next time we are going to talk about sports, so medyo connected din dito sa connections. Actually magkakabuka. Okay, so yung pangatlo pala nakalimutan ko. So meron pangatlo pero hindi ganong gamit. So ang pangatlo is number 3, semi-rigid. So combination lang ng dalawa. Yan, rigid. Okay, so hindi na lang natin pag-uusapan to kasi wala, hindi naman ganong gamit yan. So, yung dalawa lang. Okay, so, thank you. Okay na tayo. So, next is we are gonna talk about supports. So, structural analysis pa rin tayo dun sa susunod na video. Okay, so, mag-subscribe ka na. And then, turn that notification bell on para sa ating updates, of course.
You can follow our TikTok account, okay, FB page. So lahat ng mga videos natin may mga links naman tayo dyan. You can just click on them. Tapos you can follow us for more free knowledge, of course, dito sa structural engineering. Thank you.